Nakakagulat na naging maayos ang hapunan. Hindi masyadong nagsasalita si Hunter. Sinagot lang niya ang tanong sa kanya. Hindi naman siguro siya madaldal, pero sino ba naman ako para manghusga? Ako mismo ay nanatiling tahimik, dahil ayaw kong magalit sa akin ang aking dad o si Mommy Samantha sa hapunan na ito. Tanging sagot ko lang sa mga tanong ni Tita Amanda at Tito Nathan. Martha, clean up, utos ni Mommy Samantha, at naikuyong ko ang kamao ko. Napangiti ng mahina si Mama at nagsimulang magligpit ng ulam. Mayroong hindi bababa sa 20 na pagkain. Nang yumuko siya para kunin ang akin, maingat akong bumulong sa kanya. Tutulungan kitang maglinis pagkatapos nito. Ngumiti siya sa akin, at kinuha ang plato ni Hunter. I felt my heartbeat skipped as I saw Hunter already looking at me. Shit, hindi niya ako narinig diba? Tumayo ako gaya ng ginawa ng lahat. Naglakad ako sa likod nila, at sinusubukang lumabas pero pinigilan ako ni Daddy David. Sofia, kailangan nating mag-usap, kaya punta tayo sa sala. Sabi niya sa kanyang business voice, at tumango naman ako. Hindi ko pinansin ang lahat ng mga mata sa akin, sinundan ko si Daddy David. Ngunit may narinig akong yabag sa likuran ko, alam kong lahat ay pupunta doon. Sinenyasan niya akong umupo, at tumango lang ako. Napansin kong umupo na rin ang iba, at ang natitira na lang ay nasa tabi ko. Napansin naman ito ni Hunter at umupo sa tabi ko. Oh God! Napatingin ako kay Dad, at nakita kong walang emosyon siyang nakatitig sa akin. Ano na naman ang ginawa ko? Ang hapunan na ito ay may kahulugan sa likod. Upang mapalawak ang aming negosyo, iyon ay ang Miller Company na napagpasyahan naming makihalubilo sa Anderson. Nagsimula si Daddy David, at naguguluhan ako kung bakit niya sinasabi sa akin iyon. Hindi niya ako iniimbitahan sa isang meeting o dinner. Kaya para mangyari yon, gumawa kami ng kontrata, kung saan malinaw na sinabi na ang nag-iisang tagapagmana natin ay magpapakasal na magkasama para malipat ang dalawang kumpanya sa kanilang pangalan. Sabi ng daddy ni Hunter, na nakatingin ng mabuti sa pagitan namin ni Hunter. Napatingin ako kay Hunter, at nakita kong blanko siyang nakatingin sa daddy niya. Ibig sabihin ay magpapakasal na kayo ni Hunter, para ang pangalan ng mga kumpanya ay Miller at Anderson Company. Nakangiting sabi ni Tita Amanda sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa pag-absorb ng lahat ng detalyeng ito. Gusto nilang pakasalan ko ang isang lalaki na halos hindi ko kilala, para sa mga layunin ng negosyo. And to say na both parents ko pumayag doon. Sinong niloloko ko? Siguradong masaya sila na ililibre nila ako. Dito ko naisip na pakasalan ang lalaking mamahalin ko, but damn, this wish as well was destroyed by my so-called family. Wala akong problema dyan. Malakas at malinaw ang boses ni Hunter. What about you, dear? Tanong ni Tita Amanda, na nakatingin sa akin. Ibinuka ko ang bibig ko para magsalita, pero walang lumalabas. Siyempre pumayag siya, sabi ni Mommy Samantha na may kasamang pekeng ngiti. Tumingin ulit sa akin si Tita Amanda, at tumango. So deal, this contract is a sale, Nathan stated, at tumango naman si Daddy David. Ngayon kayong dalawa ang pumirma sa papel na ito. Utos ni Daddy David, at kinuha ni Hunter ang panulat para pirmahan muna. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko, habang pinipilit kong hindi umiyak. Kinuha ko ang panulat, at pinirmahan ang kontrata na pumipirma sa buhay ko. Now there is no turning back. Sa kontratang ito, hindi ka maaaring mag-divorce sa loob ng 1 taon, hindi ka maaaring makipag-settle down sa ibang partners, at dapat kayong dalawa na magpakasal sa lalong madaling panahon upang tayo ay magpatuloy pa. Paliwanag ni Tito Nathan, at tumango naman ang iba. Nakaupo lang ako habang nakikinig sa kanila. Can I have some time alone with Sofia? Tanong ni Hunter, na ikinalaki ng mata ko. Nakatitig na siya sa akin. Tumango naman sina Daddy David at Mommy Samantha, pero hindi ko pinalampas ang titig na pinadala ni Mommy Samantha sa akin. Tumayo ako, at naglakad papunta sa back door papunta sa garden. Nakarinig ako ng mga yabag, at alam kong sinusundan ako ni Hunter. Napahinto ako nang wala na kaming narinig. Do you have a boyfriend? Medyo nagulat ako sa tanong niya. No. Sagot ko, at tumango naman siya. Bakit gusto mong magpakasal? Tanong niya, habang naka-cross arm sa dibdib niya na nakaunat ang muscle niya. Huwag mong tingnan ang kanyang kalamnan. Huwag tumingin. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko bago siya sinagot. I did not have a choice and you know that, blanko kong sabi, at inirapan niya lang ako. Kaya kusang loob mong tinatanggap ang kontratang ito. Matigas na tanong niya. Pinirmahan ko ito, kaya oo. Napabuntong hininga ako. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Utos niya, at naguguluhan akong tumingin sa akin.
Bumuntong hininga siya bago kinuha ang kaliwang kamay ko. Napasinghap ako nang bigla niyang suotin ang isang engagement ring sa daliri ko. So alam mo ang tungkol sa kontrata? Tanong ko, at tumango naman siya. Ngayon wala nang babalikan. Sabi niya, sabay balik sa loob kaya nagulat ako sa kinatatayuan ko. Nang makalabas ako sa aking gulat na kalagayan, pumasok ako sa loob ng bahay. Nang makarating ako, ay aalis na ang mga magulang ni Hunter. Well Sophia, see you soon, nakangiting sabi ni Tita Amanda sa akin. Tumango ako, hindi ako makapaniwala sa boses ko. Sophia, walk your in-laws till the door, utos ni Daddy David, at tumango ako. Sumabay ako sa kanila hanggang sa pinto. Nauna ang mga magulang niya, pero medyo napaatras si Hunter. Bigla siyang lumingon, at humarap sa akin. Remember one thing, what's mine remains mine, pahayag niya bago siya umalis. Ano ang sinasabi niya? Tungkol sa singsing. Isinara ko ang pinto, at nagmamadaling pumunta sa kwarto ko. Walang pakialam sa aking damit o pampaganda, tumalon ako sa aking kama at niyakap ang aking unan, at hinayaan ang lahat ng aking luha na lumabas. Where the hell did I just put myself into? Nagising ako kaninang umaga na masakit ang ulo. Naglakad ako sa banyo ko, at nag-toothbrush. Halos mapasigaw ako, nang makita ko ang mukha ko sa salamin. Wala na ang make-up ko, namumula ang mata ko at magulo ang buhok ko. Mabilis akong naglinis ng sarili at naligo. Nagbihis na ako at bumaba. Habang naghahanda ay napansin ko ang singsing na binigay ni Hunter. Kakaiba pa rin sa isip ko na engaged na ako. Hinayaan ko ang singsing sa aking mga daliri, at ipinagpatuloy ang aking umaga. Pumasok ako sa kusina, at naabutan ko si Mama na nagluluto. Morning. Mahina ang boses ko, pero narinig iyon ni Mama. Oh dear, I heard about what happened, okay ka lang ba? Tanong niya na iniwan ang anumang niluluto niya, para yakapin ako. Niyakap ko siya sa likod ng mas komportable ako. I will be fine, sabi ko sabay talikod. Hinaplos niya ang pisngi ko na binigyan ako ng mahinang ngiti. Pwede kang pumunta palagi sa amin kung may problema. Sabi ni Mama, at tumango naman ako. I know Mama and I promised I will, sabi ko at tumango siya. Good now, ipaghahanda na kita ng almusal. Sabi niya at tumango naman ako. Umupo ako sa isa sa mga upuan at pinanood siyang nagluluto. Nang matapos siya ay binigay niya sa akin at sinimulan ko na itong kainin. Sa kalagitnaan, napansin kong papasok si Papa. Mukha siyang tense at nag-aalala. Morning, sabi ko at ngumiti siya sa akin. Morning, sinabi niya. Anong nangyari? Tanong ni Mama sa kanya, nang mapansin ang nag-aalalang itsura nito. Sophia, sinabi ng daddy mo na manatili ka sa bahay ngayon, at mag-impake ng mga gamit mo. Pupunta si Hunter para sunduin ka, as you both are moving together. Nabulunan ako ng bacon ko nang matapos ni Papa ang kanyang pangungusap. Napatingin ako sa kanya na nagtataka at natatakot. Naglakad siya papunta sa akin, at niyakap ako. Don't worry, everything would be fine, sabi niya. Paano nila magagawa sa akin yun? Galit na ba sila sa akin, kaya handa na silang paalisin ako? Umiiyak kong sabi sa balikat niya. Oh, sweetie, don't cry. It's gonna be alright. Sabi ni Mama, sabay himas sa likod ko. Paano? Pinapalipat nila ako sa isang lalaking hindi ko halos kilala. Gusto nilang isama ko ang buhay ko sa isang estranghero. Sabi ko kasi ang unfair. Malakas ka at alam kong malalagpasan mo yan, sabi ni Papa, na nakayakap pa rin sa akin. At may sasabihin din kami sa'yo, sabi ni Mama at naguguluhan akong tumingin sa kanya. Napagdesisyonan naming dalawa ni Roger na dito muna kami magstay hanggang ikasal at umalis ka, para hindi ka mag-isa sa bahay na ito. At dahil lilipat ka na, aalis na rin kami ni Roger. Sabi niya, at nanlaki ang mata ko. Wait, nanatili kayong dalawa dito para sa akin? Tanong ko, at tumango naman sila. Hindi ka namin pwedeng hayaang mag-isa dito, sabi ni Papa, at hindi ko na napigilang umiyak. They stayed here for me sa kabila ng ilang beses na pinagalitan sila ni Mommy Samantha at binastos sila ni Daddy David. Hindi nila ako pinabayaan gaya ng sarili kong dugo. Hindi kami lalayo sa iyo. Lumilipat kami sa mismong lungsod, kaya kahit kailan mo gusto ay maaari kang pumunta at bisitahin kami. Sabi ni Papa at tumango naman ako. Ngayon tanggalin ang mga luhang ito, at mag-impake. Your fiancé would be here soon. Sabi ni Mama, at tumango naman ako, sabay punas ng luha ko. Ang ganda pala ng singsing. Tumawa si Papa at tumango naman ako. Binigyan niya ako kagabi. Bulong ko, at tumango naman sila. Ngayon umalis ka na, kapag natapos na ako ay pupuntahan kita at tutulungan kita.
Sabi ni mama at tumango naman ako. Pumasok na ako sa kwarto ko, at nagsimulang mag-impake. Pagkalipas ng 2 oras, nakaimpake na ang lahat. Tinulungan ako ni mama at papa sa pag-iimpake. Kung wala sila, wala ako. Tumunog ang doorbell at bumaba si papa, para tingnan kung sino iyon. Minutes later, I heard papa calling my name, saying na nandito si Hunter. Tinulungan ako ni mama na bitbitin ang mga bag ko pababa ng hagdan pero, dumating sa midway na isa pang lalaki at kinuha lahat ng mga iyon. Hinayaan ko siya dahil alam kong kasama niya si Hunter. Pagdating namin sa baba, tumango si Hunter sa akin. Tumango ako pabalik, at tumabi kay papa. Well, let's go. Hinihintay na tayo ng driver. Sabi ni Hunter, at tumango naman ako. Nilingon ko sina mama at papa, at nakita kong puno ng luha ang mga mata nila. Alam kong hindi nila mapipigil ang sarili nila ng matagal. Thanks mama for everything, sabi ko, sabay yakap kay mama, tumawa siya na umiling. Don't thank me, dear. It was always a pleasure to be with you. She kissed my forehead and I went to papa na tumutulo na ang luha sa pisngi niya. Ngumiti siya at niyakap ko siya. Papa, stop crying or else I won't be able to stop myself, I said, my voice cracked. I am going to miss you so much, dear. Bisitahin mo kami, okay? Sabi niya, at tumango naman ako. Humiwalay ako sa paglalakad papunta kay Hunter na medyo naguguluhan. How, let's go, sabi niya at nag-walk out. Sinundan ko siya pero tumigil ulit ako sa paglingon. Take care, Sofia, and always remember andito lang kami palagi para sa'yo kahit anong mangyari. Sabi ni mama, at tumango naman ako. Tumakbo ako pabalik sa dalawa at niyakap ulit sila. I love you both so much, sabi ko at tumawa sila. I love you too, sabi nila at humiwalay na kami. Naglakad ako papunta sa kotse at umupo. Nasa phone niya si Hunter. Pagkasara ko ng pinto ay mabilis na umalis ang driver. Napatingin ako kay papa at mama na kumaway sa akin mula sa malayo. Ngumiti ako at sumandal sa bintana sa tabi ko. This is going to be the hell of a drive. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.